Mga kababayan, magandang hapon po sa lahat mga kaibigan. Mga kababayan, mga kaibigan, ganap na pong alas 6:47 po, May 18, 2026 mga kaibigan. Sa mga nakaraang mga araw, nangyari po ang hindi inaasahang kabastusan, katarantaduhan na ginawa ng gobyernong ito, ng bangag na administrasyong ito mismo sa gusali ng Senado mga kaibigan. Hindi naman hulingid sa inyong kaalaman ang kanilang ginawang pagpasok, yung kanilang unlawful entry ng NBI dyan sa gusali ng GSIS o gusali ng Senado mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, marami mga pangyayari at laman ngayon ng media at ng social media ng mga vloggers tulad ng Banateros ang hindi makatarungang pagpasok ng NBI. Tingnan nyo ito mga kaibigan, maiksing pagkasalarawan lamang po upang sa ganun ay makita mismo ng mga taong naniniwala pa rin sa bangag na administrasyon. Ito po rin yun mga kaibigan. Tingnan nyo, ginawan ko ng table mga kaibigan. Anong sabi ha? Number 1, BBM bangag, sinungaling. Wala daw NBI sa Senate, sabi ng presidente. Pero sabi daw niya, umalis na kayo dyan. Nakita nyo? Ang sabi niya, pinaalis ni BBM ang mayroon sa NBI. Pinaalis ni BBM ang mayroong NBI. Bakit naging ganito? Sabi niya kasi, wala daw NBI, wala daw siyang instruction na magkaroon ng NBI doon sa Senado. Pero sinabi niya bandang huli, ayon sa kanyang statement na on the air sa radio at sa interview, sinabi niya na umalis na kayo dyan. So sino ang pinaalis niya? Ang pinaalis niya yung NBI. So pinaalis niya ang sinasabi niyang wala. Okay? So dyan huli ang taong nagsisinungaling. Babaw. Bire mo, presidente ka, ganyan kakababaw magsinungaling. Diyan pa lang. Kaya mga kaibigan, mahirap po magsinungaling. Kapag nagsisinungaling tayo, pwede tayong madulas mga kaibigan. Huli yung sariling bunganga ang isda mga kaibigan. Ito, NBI Director Batibag. Ito, sabi niya, sinungaling talaga ito dahil sabi niya, wala daw NBI. Ayon sa mga interview sa kanya, wala daw NBI doon sa Senate. Wala daw siya inutos. Okay? Kaya lang, bandang huli, sabi niya, mayroon. Kasi napicturan nung makita talaga sa mga interview at sa mga footage na mayroong NBI doon, kumambyo na siya at umamin na siya na may NBI doon. Okay? Nung una, silang dalawa ni presidente ang nagtatalo sa interview. Bakit? Ang sabi ni presidente, wala. Ang sabi naman niya, mayroon kasi mayroon silang ginagawa doon. Kaya sabi naman ng presidente, umalis na kayo dyan. Ito nyo, magulo. Diba mga kaibigan? Tignan nyo. Ito ulit, nagkakasabat Yung USAA, dahil nag-warning shot, napalaban sa mga NBI, napatunayang armado ang NBI na illegal na pumasok doon para lang arestuhin si General Bato, yung Senado, isang senador ngayon na nakaupo. Gusto nilang hulihin at gustong itapon sa dahig. Okay? Para litisin sa ibang bansa. So, siyempre, hindi naman pumapayag ng ating senador na ako ay kukunin ninyo para dalhin sa ibang bansa. Litisin nyo ako dito. Isa pa, wala rin pwedeng gawing warrant para kay Senator Bato de la Rosa dahil siya ay kasalukuyang nakaupong senador. So, hindi mo sa bigyan ng warrant. Walang local warrant, pero kukunin nyo siya para dalhin sa dahig. Anong klaseng mga tao ito mga kaibigan? Walang warrant, walang local warrant, pero gustong kukunin, hinahabol ng NBI, nakipaghabulan doon sa ating GSIS building, mismong Senate building, binastos yung USAA, binastos ng mga NBI, pinasok yung USAA, kaya nagalit ang USAA at nangahas na ipagtanggol ang senador sa kanilang dapat naman lang ipagtanggol dahil nasa kanilang pangangalaga ang mga senador, sapagat ang USAA ay siyang security, siya ang bantay ng buong Senate building. Ayan mga kaibigan.
So, dito makikita nyo agad ang katwiranan, kung sino ba talaga ang makatwiran. Ang NBI, bago ka pumasok sa isang lugar katulad niyan, Senado, magpapaalam ka muna sa security desk officer. Sapagkat iba ho yan, hindi ho yan sakop ng executive. Yan ho ay isang branch ng gobyerno na hindi mo dapat pinanghihimasukan at hindi agad pinapasok ng NBI na walang cooperation, mga kaibigan. Dahil hiwalay po yan, naggagalangan po yan. Isang executive, yung executive branch, at ito naman ay Congress, Senate ho yan. So kasama po yan sa Congress, at iba naman po ang hudikatura, mga kaibigan. Ngayon, ang ating hudikatura ay walang kibo, nananatiling tamime. So isa rin tong branch ng gobyerno na hanggang sa ngayon ay inutil din at wala rin magawa, mga kaibigan. Ang ating bayan ay nasa yugto ng isang napakalabong estado sa ngayon, mga kaibigan. Napaka vulnerable po ng ating bayan sa ngayon, mga kaibigan. Kailangan na talaga na makialam at pumosisyon na ang ating mga kasundaluhan kung sino sa dalawang piyesa na nagbabanggaan ngayon ang kanilang papanigan. Hindi ka pwedeng maging neutral military sapagkat ang commander-in-chief ay napatunayan ng bangag, mga kaibigan. Okay? Ngayon, si Trillanes, kailan pa siya nagkaroon ng karapatan na maging kagawad ng ICC? Diba ba? Bakit malaya siyang nakakapaglabas-pasok sa USAA? Hindi ba dapat yan ay binibigyan na ng partition? Hindi siya dapat nakakapasok dyan na wala kang transaction, na official transaction. Okay, kung malaya ka nakakapasok dyan dahil meron kang paraan para makapasok bilang former senator. Pero bakit ganoon? Inaamin mo na mismo na ikaw ay parang lumalabas na siya ay kagawad ng ICC at siya rin na rin ang nagkapakita ng mga warrant. Nagkapakita siya ng warrant galing sa ICC. Pero dapat, di ba, dapat siya ay inaresto muna dahil siya ka kumuha ng karapatan para maging representante ng ICC. Okay? Dapat inaaresto yan. Dahil yan ang dahilan ng gulo. Yan. Pero pinabayaan si Trillanes na hindi man lang hinuli, pinabayaan lang. Tapos yung NBI director, hindi rin sinuspindi ng ombudsman, kundi ang sinuspindi nila ay yung USAA head, mga kaibigan. Na nag-warning shot sa loob ng Senate building. Bakit ka naman hindi magwa-warning shot kung sa kabila ng iyong pagkontrol sa mga taong intruder na pumasok na nagpapakilalang NBI, bakit pag NBI na ba hindi na ba pwedeng sitahin, kontrolin? Ang nakaupong security officer ng USAA ay nag-warning sa kanila, ibaba nyo ang inyong mga baril, makipag-coordinate kayo. Nag-warning shot ang USAA dahil armado sila. Ang nangyari, sa halip na makipag-ugnayan, ang ginawa ng mga NBI, nag-warning shot din. So nakipaglaban, gusto makipag-engage through armed struggle. Kaya to abort the situation, humingi ulit ng rescue ang USAA sa PNP, at ang dumating ay PNP ay siya ngayon nag-middle doon sa dalawang faction side ng NBI at side ng USAA sa mismong building ng Senate. Ayun, mga kaibigan, sino ngayon ang mas pakatwiran? Ngayon, nakuhanan sila ng ebidensya, nakakuhanan ng PNP ng ebidensya na mali talaga ang ginawa ng NBI. Ngayon, mga kaibigan, kung walang cover up na mangyayari, tandaan natin na ang PNP chief ay under pa rin sa pangasiwa ng presidente, dahil ang PNP at AFP ay under pa rin niya. So pwede pa rin ma-frame up yan, mga kaibigan, hanggat ang military at ang PNP ay hindi magigising at mananatiling sunod-sunuran sa administrasyon ng isang adik, wala na tayong magagawang mabuti sa bayang ito, kundi abangan na lang natin ang pagbagsak natin pare-pareho sa kumunoy ng kahirapan at potensyal na pananakop ng dayuhan.
Dahil sa ganitong kalagayan ng ating estado, wala tayong sariling katinuan sa ating kalooban, sa loob mismo, at ipinamumukha natin sa buong mundo na tayo ay mga tanga at hindi tayo pwede magkaroon ng sariling gobyerno pagka ganito. Wala tayong kasarinlan. Kaya dapat ang mamumuno sa atin ay ibang bansa na lang, sakupin na lang nila tayo dahil hindi rin naman pala tayo marunong magsarili. Okay, so tayo ay lumalabas na hindi tayo makakatayo sa sarili nating paa, hindi tayo makakatayo sa sarili nating paa, kaya hayaan na lang natin ng ibang bansa na sakupin tayo at upang sila ang maggoberno para sa atin. Yan ang mangyayari dyan, mga kaibigan. Kayong nasa mga milits, kayong nasa sandatahang lakas ng Pilipinas kasama na ang PNP, kapag kayo ay hindi pumandig ngayon at hindi nyo sasalba ang naghihingalong kalagayan ng ating saligang batas, antayin ninyo ang panahon na ang amo ninyo mismo, ang magkapatakbo ng ating bayan, ay taga-ibang bansa. Sinayang nyo lang ang KKK, sinayang nyo lang ang dalawang nobela at pagsisikap ni Gato si Rizal. Pagka ganito tayo, wala tayong karapatang magkaroon ng sariling watawat. Wala, mga kaibigan. Wala ho tayong sariling bansa pagka ganito. Hindi tayo marunong magbansa pagka ganito po tayo. Nagpapadikta tayo sa mga dayuhan. Inutil ang ating kahihinatnan at wala tayong matibay na gobyerno na ating pagsasandigan. Ang ating sandigang batas ay pinaghirapan ng ating mga ninuno, ngayon ay binastos natin ng harap-harapan, at ang ating mga kasundaluhan ay wala namang malasakit. Kung hindi pa kayo kikilos ngayon, forget everything. Wala na pong natitirang hain, wala na pong natitirang tsansa para paguhin natin ang ating bayan. Pagka pinabayaan ninyo ngayon na mamayani ang kabangagan, sigurado hati ang ating mamamayan, hati, mahina ang ating ekonomiya, babagsak ang ating ekonomiya. Darating ang panahon, wala nang ipasusweldo sa ating mga militar dahil bagsak na ang ating ekonomiya. Military, saka pa lang kayo kikilos, huli na. Saka pa lang kayo kikilos pag wala na kayong halos masweldo, wala na rin kayong supply ng uniforme, wala nang, mahina na ang ekonomiya dahil bagsak na. Saan ngayon kukuha ng ipangsusweldo sa inyong mga military kayo? Sino ngayon ang inyong pagsisilbihan kung bagsak na ang ating ekonomiya dahil sa poor leadership? Kaya kung may panahon pa ngayon, may panahon pa kayo, habang may chance pa, kumilos na kayo. Kung ayaw nyo ng gulo, layasan nyo lang yung gobyernong yan, umalis lang kayo dyan, huwag na lang kayo magtrabaho sa AFP, umalis kayo sabay-sabay hanggang mawalan ng puwersa. Dahil kayo lang naman, sa inyo lang naman kumukuha ng lakas yung gobyernong yan para makapamuno. Kung wala kayo dyan, military and PNP, kung lahat kayo magli-leave of absence, check na check, makukuha ng bayan ng walang anumang pagdanak ng dugo ang poder ng kapangyarihan. Mga kaibigan, kung ang inyong pag-alis ng suporta sa gobyerno ay malaking tulong upang mapatunayan natin na incompetent